Sa wakas, natapos din ako maglipat. Okay naman to nakuha kong unit sa apartment na to. Tahimik, mura, at walang istorbo. Perfect para sa pagsusulat ko. Ang ganda rin pala kahit medyo luma na. Bakit parang may pula dito? Wax ba to? Sa doorknob pa talaga nilagay? Hindi ko napansin to kanina. Mabuti pa, tanggalin ko na lang. Halos matakpan na ang keyhole. Paano ko ipapasok yung susi kung nakaharang yung pulang wax na to? Huwag mong galawin yan. Ay, Diyos ko. Pasensya na. Nagulat ako. Sino ka? Ako si Joy. Tenant din ako rito. Diyan sa 3A. Ah, kapitbahay pala tayo. Ako si Ana. Kakalipat ko lang. Pasensya na kung maingay ako ha. May sinasabi ka ba kanina? Sabi ko, yung wax, huwag mong tatanggalin. Ay, yung pula? Akala ko kasi vandal lang. Pangit tignan eh. Bakit naman hindi ko pwedeng tanggalin? Protection yan. Sa gabi, may mga nangyayaring hindi mo gustong mangyari. Proteksyon? Parang pamahiin? At ano yung nangyayari na hindi ko gustong mangyari? May nakaraan ng unit na tinitirahan mo. May nakatira dati dyan. Bata pa. Mag-isa lang siya. Mahilig siya sa kandila. Isang gabi, naamoy ng mga ibang nakatira rito na parang may nasusunog na wax at dugo. Dugo? Akala ko, sunog lang ang nangyari dito. Hindi sunog. Walang apoy. Pero may marka sa pinto na katulad niyan. Pulang wax. Kagabi, nakita kong may naglagay ng pulang wax na yan. Ibig sabihin may ibang taong pumapasok dito? Hindi ko sigurado kung tao. Bakit parang may hangin? Sarado naman ang mga bintana ah. Kapag naramdaman mo yan, isara mo agad ang pinto. Huwag mong papansinin kung may kakatok. Lalong huwag mong bubuksan ang pinto. Okay. Medyo nakakatakot yung sinasabi mo ah. Pero salamat. Kunin mo ang number ko. Tawagan mo ako pag may kailangan ka. O ito. Sige, sasave ko sa cellphone ko. Ayan, nasave ko na. Salamat ulit ah. O sige, aalis na ako ha. Pulang wax lang naman to. Kagabi pa raw to nilagay dito pero hindi ko talaga to napansin kanina. Ang sarap siguro magsulat dito. Wala masyadong ingay. Medyo nakakatakot lang dahil sobrang tahimik pero okay na rin. Parang malamig. Nakaawang pala ang pinto. Akala ko sinara ko na to kanina. Bakit may wax ulit? At parang medyo mainit. Hindi nga pala to pinatanggal ni Joy kanina. Joy? Ikaw ba yan? Joy? Mang Mario? Sino yan? Pasensya na pero sarado na ako ngayon. Kung may kailangan ka, bukas na lang. Ana. Narinig ko yun. Sino yan? Bakit mo alam ang pangalan ko? Huwag! Huwag kang papasok! Huwag kang papasok! Nawala na. Baka hangin lang. Oo, hangin lang yun. Tumatawag si Allen. Hello, Allen? Uy, Ana. Nakalipat ka na? Kumusta dyan? Oo, okay naman. Medyo creepy lang. Paano naman creepy? Kasi kanina bago ka tumawag, parang may tao sa labas ng unit ko na gustong pumasok dito. Tapos may narinig akong boses, tinatawag yung pangalan ko. Boses? Kilala ka niya? Oo,
pero hindi ko kilala yung boses na yun. Ay naku, Ana, ilak mo na ang pinto. Tobulak ah. Baka may lasing o magnanakaw lang. Eh, ba't nga ako kilala? Ayan, nakalak na ang pinto. Pero, Alan, may kakaibang pakiramdam ako. Parang may nakatingin sa akin mula sa loob, hindi mula sa labas. Ana naman, baka pagod ka lang. Bukas, pag may araw na, ayusin mo muna ang gamit mo. Baka stress ka lang. Matulog ka na kasi. Malapit na maghating gabi, oh. Oo nga, siguro nga. Sige, magpapahinga na ako. Oh, sige. Bye. Babay, ha. Sino ka ba? Tigilan mo yan! Wala na. Lalapit ako sa pinto. Titingnan ko kung sino yun. Ano yun? Parang may humihinga sa labas ng pinto. Sino yun? Sabi ni Joy, huwag kong bubuksan ang pinto. Hindi rin niya pinapatanggal ang pulang wax. Proteksyon daw yun. Pero proteksyon naman saan? Kanina nila ako pinoprotektahan. Basta, aalisin ko na nga ang wax na to. Magandang umaga po, Mang Mario. Mabuti nakasalubong ko ho kayo dito sa hallway. Pasensya na po kung maaga ko kayo naabala. Magandang umaga rin, Iha. Ayos lang. Nakakatuwa nga't may bagong mukha rito sa gusali. Kamusta ang unang gabi mo? Ayos lang naman po. Medyo napuyat lang ako. May kakaiba kasi akong napansin sa unit ko eh. Kakaiba? Anong klaseng kakaiba? Yung doorknob ko po kasi may pulang wax. Parang natunaw na kandila. Kagabi tinanggal ko na pero kanina pagising ko, meron na naman. Pulang wax. Nakita ko rin yan dati nung bago pa lang akong nagtatrabaho dito. Ha? Kung ganun, ano po kaya yung pulang wax na yun? Ana, may mga nangyari dito noon na hindi may paliwanag. At yung wax na yan, isa yung palatandaan. Palatandaan? Nang ano po? Na kailangan mong mag-ingat. Noon, may nakatirang babae dyan sa unit mo. Mag-isa lang siya. Parang ikaw. Isang gabi, nakaamoy siya ng kandila at dugo mula sa pinto. Pagdating ng mga pulis, sarado ang pinto. Walang sumasagot sa loob. Ano pong nangyari sa kanya? Walang natagpuan. Walang katawan. Pero may naiwang pulang wax sa doorknob. Tulad na nakita mo. Bakit pinarentahan niyo pa to? Bakit po hindi niyo sinabi sa akin na may ganito pala dito? Sana pala hindi na lang ako dito tumira. Siyempre, negosyo to, Iha. Sayang naman kung hindi matitira ng isang unit sa apartment na ito. Sino naglalagay ng pulang wax sa doorknob ko? Kayo ho ba? Ay, hindi ko trabaho yan, Iha. At hindi ko rin alam kung sino ang naglalagay niyan. Caretaker ka rito. Dapat ho alam nyo. Dapat nakikita nyo po kung sino lumalabas at pumapasok sa building na to. Ay, nako. Pasensya ka na, Ana. Pag hindi ko natagalan ng mga kakaibang pangyayari dito, sorry po, Mang Mario, pero aalis po ako. Ay, nakalagay sa kontrata mo na dapat 1 taong kang titira dito. Babayaran mo ang pang 1 taong renta pag umalis ka ng wala pang 1 taon. Grabe naman po yun. Ano kung gusto nyo? Pagtsagaan ko na lang na parang lagi ako may kasamang hindi ko nakikita sa loob at labas ng unit ko? Ay, basta ang may papayo ko lang sa'yo, kung sakaling may marinig ka ulit na kumakatok mula sa labas, huwag mong sagutin. Kung naririnig mo naman sa loob, magdasal ka na lang. Naantok na ako. Makatulog na nga. Napuyat lang ako kakaabang kung may kakatok na naman. Ang alam ko, walang taong nakatira sa itaas. Sabi ni Mang Mario, sarado na raw yung floor na yun. Ay, asa na bang cellphone ko? Tatawagan ko nga si Joy. Joy, pakisagot naman. Hoy, Ana. Ba't napatawag ka? Ay, pasensya ka na, Joy, ah. May naririnig kasi ako sa kisame. Parang may naglalakad. Pero sabi ni Mang Mario, wala daw tao sa taas. Baka may pumasok na pusa o ibon. Normal lang yan sa lumang building. Pero
Pero bakit kahapon may narinig din akong parang humihinga mula sa keyhole at may tumatawag din sa pangalan ko? Ana, makinig ka. Kung may marinig ka na mula sa loob ng unit mo, huwag na huwag mo tong sasagutin. Joy! May narinig akong bumagsak! Sandali lang! Wala naman dito sa kusina. Pero bakit may wax na naman? Dito naman ngayon sa pinto ng banyo. Pinto ng banyo? Ana, kailangan mo umalis dyan ngayon din. Ha? Saan ako pupunta? Pumunta ka na lang dito sa unit ko. Bilisan mo! Ana, bakit ka natatakot? Joy! Joy, may nagsalita! May kasama ko dito sa unit na hindi ko nakikita! Huwag ka niliwan! Huwag ka sasagot! Ano to? Parang galing sa likod ko yung boses. Hindi ka dapat nagtanong kay Mang Mario. Ngayon, alam mo na. Sino ka? Anong gusto mo? Ako si Lina. Gusto ko na makabalik sa labas. Joy! Joy, ang dilim! Wala akong makita! Ana, lumabas ka ngayon na! Salamat sa tulong mo sa akin kagabi, Joy. At salamat din dahil sasamahan mo ako ngayon sa 4th floor para tignan kung ano yung posibleng kumakatok kagabi. Ngayon na ako nakapunta rito sa 4th floor. Madilim pala rito, no? Buti pala nagdala ako ng flashlight. Ang sabi ni Mang Mario, walang tao rito sa ika-4 na palapag. Pero bakit may bahagyang liwanag sa dulo ng hallway? Punta natin. Ito na yata yung unit na katapat ng unit ko sa 3rd floor. Uy, hindi nakakandado. Tara, pasok tayo. Sige. Ayan, bukas na. Ang dilim. At amoy kulob na ewan. Teka, ito ang flashlight. Wala namang kakaiba rito. Parang bodega lang. Puro basura at kalat lang ang laman. Pero ano nga kaya yung kumakatok at parang naglalakad kagabi? Lumabas na tayo, Ana. Bumalik ka na sa unit mo. At ako naman, babalik na rin sa unit ko. Nakalagin ako sa work from home ko. Baka hanapin ako sa trabaho. Sige, Joy. Salamat ha. Pasensya na at pati ikaw nasostorbo ko. Naku, wala yun. Pero kailangan mong kausapin si Mang Mario. Humingi ka ng tulong sa kanya bago ka pa nila masaktan. Sinong gustong manakit sa akin, Joy? Sino? Sana naman makapagsulat na ako ngayon. Ay, nako, sumabog nga pala yung bombilya dito sa sala kagabi. Wala akong ilaw dito. Bubuksan ko na lang yung ilaw sa kusina. Ha? Anong... Bakit nakasulat na maraming beses sa pader ang pangalan ko? Hindi ko gustong bumalik dito. Pero dinala mo ulit ako. Ha? Sino ka? Lumabas ka! May babae sa bintana. Hindi ko makita yung mukha niya pero may mga marka ng kandila sa kamay niya. Hindi ko mabuksan ang pinto. Nakalak ang pinto! Tulong! Ana! Sino ka? Ako si Lina. Ako ang nakatira dito bago ka. Hindi ako nakalabas dito. Lina, ikaw rin yung tumawag sa akin kagabi? Ikaw yung tenant dito na sabi nila nawala na lang bigla? Oo, akala nila umalis ako rito. Pero hindi. Eh, anong nangyari sa'yo? Kinuha nila ako para makasama nila. Nila? Sinong nila? Sino yun? Parang may mga babaeng umiiyak. Sila ang kumuha sa akin. At lumalapit ako sa'yo ngayon dahil ikaw na ang susunod. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ikaw ang susunod. Ikaw ang susunod, Ana. Ikaw ang papalit sa akin. Mangyayari din sa akin yung nangyari sa'yo? Yun bang sinasabi mo? Oo, Ana. Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Lalabanan ko kahit sinong impacto para hindi niya ako makuha!
Tulungan mo kami makawala rito, Ana. Tulungan mo makaalis ang kaluluwa namin sa kwartong ito. Yan lang ang paraan para hindi ka matulad sa amin. Pero, paano? Paano ko gagawin yun? Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, Lina. Ay, Diyos ko. Narinig ko yung mga iyakang yun. Sino sila? Mga kasamahan mo ba sila, Lina? Ilan ba kayo rito? Oo, Ana. Mga kasamahan ko sila. 6 na inosenteng mga babae na walang awang pinatay at kinulong sa unit na to. At ikaw, Ana. Ikaw ang nakatakdang sumunod sa akin. Ikaw ang pangpito. Hindi pwede. Sabihin mo sa akin, Lina, anong dapat kong gawin para matulungan ko kayo? Hindi ko rin alam, Ana. Pero kung hindi mo kami matutulungan, kailangan ka namin kunin para makasama dito sa kabilang dimensyon ng mundo. Allen, pasensya ka na kung naabala kita. Gusto ko lang na makakausap kaya pinapunta kita dito sa unit. Ay naku, okay lang Ana. Mas maganda ka na masabi mo sa iba na ang mga nangyayari sa'yo. Baka sakali matulungan ka. Ana, ano ba talaga ang nangyayari maliban sa nakita mong pulang wax na nasabi mo na sa akin? Mang Mario, kaninang umaga kasi nagpakita sa akin yung babaeng tumatawag sa pangalan ko kagabi. Wala siya mukha pero nakita ko siya. Nakita ko yung katawan niya. Anong pangalan niya, Ana? Lina, yun yung sinabi niya sa akin. Yun daw ang pangalan niya. Lina? Yun din ang pangalan ng babaeng huling tumira dito sa unit mo. Oo, tama. Yan din ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, siyang tumira sa unit na to bago ako. Eh bakit daw siya nagpapakita o nagpaparamdam sa'yo? Sinabi ba niya? Nakakatakot, Allen. Pinatay raw siya at ikinulong sa unit na to ang kaluluwa niya. Ngayon humihingi siya ng tulong para makalabas sa unit na to ang kaluluwa niya at ng iba pang mga kasamahan niya. 6 daw silang lahat. Lahat sila pinatay. Hi! Ikaw ba si Ana? Ako nga. Sino ka? Ako si Romel. Isa rin ako sa mga tenant dito. Bakit mo ako kilala? Nasabi sa akin ni Mang Mario. Nagkwentuhan kasi kami kahapon. Nabanggit niya na may bagong tenant daw dyan sa Unit 3B. Sinabi niya yung pangalan mo. Ganun ba? Kamusta naman? Sana maayos ka dyan sa bagong tinitiran mo. Ang totoo, medyo hindi nga okay. Sabi ko nga kay Mang Mario, pag hindi ko kinaya yung mga nangyayari, aalis na lang ako at hahanap na malilipatan. Aba, sayang naman. Pagtyagaan mo na lang. May ideya ka ba kung anong mga nangyayari sa unit ko? Naikwento rin sa akin ni Mang Mario. Yung tungkol sa pulang wax ba? Oo, yun nga. Hindi ko na lang sasabihin sa kanya yung tungkol kay Lina. Kung matagal na siyang nakatira dito, malamang alam na niya yung tungkol doon. At saka, ewan, parang iba ang pakiramdam ko sa Romel na to. Ana, dito ang bahay ni Reyna. Siya ang may-ari ng apartment building. Napakalaki ng bahay niya. Mabutit nandito siya. Kailangan makausap ko talaga si Reyna. Hindi ko na matatagalan yung mga nangyayari sa unit ko. Ayan na siya. Oh, Mario, may kailangan ka ba? Sino ba yung kasama mo? Magandang hapon no, Ma'am Reyna. Kasama ko si Ana. Siya yung bagong tenant sa Unit 3B. Gusto ka raw niya makausap. Ba't gusto mo ako makausap, Ana? Ma'am Reyna, mula ho kasi nung lumipat ako sa Unit 3P, kung ano-anong kakaibang pangyayari na ang nararanasan ko. Laging may pulang wax sa doorknob ng pinto ko. May naririnig ako ng mga babaeng umiiyak sa loob ng unit ko. Tapos, parang may naglalakad sa itaas ng unit ko pero wala namang nakatira doon. Mario, ano bang sinasabi ni Ana? Na-check mo ba ang unit sa itaas ng unit niya? Bakanting unit yun, Ma'am Reyna. Hindi ko rin alam kung ano ang naririnig niya. Pero 'di ba sinabi mo sa akin, Mang Mario, na dating may nakatira sa unit ko na bigla na lang nawala at hindi nalaman kung saan napunta? Mario, ano ba yung sinasabi mong yun? Kaya naman pala natatakot ang bagong tenant natin dahil sa kung ano-anong kinukwento mo. Pasensya na, Ma'am Reyna.
Naku, Ana, huwag ka masyadong nagpapaniwala kay Mario, ha? Alam mo na, may edad na siya. Baka nag-uulyanin na. At ikaw naman, Mario, hindi kita binabayaran para siraan ang apartment ko. Caretaker ka dun. Ikaw dapat ang mangalaga at hindi sisira sa apartment ko. Kung ganun, hindi totoo ang sinabi niyang dating tenant sa Unit 3B na nawala. Baka guni-guni lang yun ni Mario. Pero may nakausap... Baka masyado ka lang napapagod o nag-iisip ng kung ano-ano, Ana. Magpahinga ka. Ligtas ka sa apartment ko. Huwag ka matakot o mag-alala. Walang masamang mangyayari sa'yo doon. Oo nga, Ana. Di ba writer ka? Baka malikot lang ang isip mo kaya kung ano-anong naririnig mo. Pero Mang Mario, di ba sinabi niyo ho sa akin na may nakatira dati sa unit ko na bigla na lang nawala? Ha? Hindi ko maalala may sinabi akong ganun sa'yo, Ana. Ano ba naman tong nangyayari dito kay Mang Mario? Bakit iba nang sinasabi niya? At itong si Reyna parang may gusto siyang pagtakpan na kung ano. Kung wala na kayong sasabihin, kailangan ko nang umalis. May lakad pa ako. Sige po, Ma'am Reyna. Aalis na po kami, Ma'am Reyna. May itinatago si Reyna. At maging si Mang Mario. Imposibleng guni-guni ko lang lahat ng naranasan ko dahil nakausap ko mismo si Lina. Nakausap ko ang kaluluwa ni Lina. Mang Mario, bakit naman ganun? Akala ko susuportahan mo ko kaya ka sumama pagpunta ko kay Ma'am Reyna. Yun pala, itatanggi mo yung mga sinabi niyo sa akin. Nagmukha tuloy akong baliw kanina. Pasensya ka na, Ana. Pinangangalagaan ko lang ang trabaho ko. Matanda na ako. Kapag tinanggalan ako ni Ma'am Reyna ng trabaho, saan ako pupulutin? Wala na akong makahanap na ibang trabaho sa edad kong ito. Paano naman ho yung concern ko? Hahayaan ko na lang na ayaw kong lubayan ng kung sino mang kaluluwang hindi matahimik na nanggugulo sa akin. Wala pa namang nagagawang masama sa'yo yung mga kaluluwang nagpaparamdam sa'yo. Hihintayin ko pa bang gawa nila ako ng masama? Ano pa naman yan, Mang Mario? Pasensya na, Ana. Basta pag may hindi magandang nangyari sa unit mo, tawagan mo lang agad ako. Ana, nakita kong kausap mo nung isang araw si Romel. Ano bang pinag-uusapan niyo? Oo, Joy. Nangamusta lang siya. Tinanong ko na rin kung alam ba niya yung tungkol sa pulang wax. O anong sabi niya? Alam niya. Naikwento na raw sa kanya yun ni Mang Mario. Bakit, Joy? Wala. Basta, huwag kang masyadong naglalalapit sa Romel na yun, ha? Hindi ba siya dapat pagkatiwalaan, Joy? Basta mag-iingat ka sa kanya, Ana. At huwag ka rin masyado magkukwento sa kanya ng mga nangyayari sa'yo. Sige, Joy. Tatandaan ko yan. Allen, buti nagpunta ka rito. Mas kabado ako rito kapag gabi. Sinadya akong pumunta rito para tingnan kung ano na nangyayari sa'yo. Okay lang ba na dito ako magpalipas ng gabi? Sige, mas mabuti nga yun. Para makita mo mismo kung ano yung nangyayari dito. Sige, may plano ako. Okay, una sa lahat, kailangan natin makita kung ano ang nangyayari sa labas ng pinto. May CCTV ka ba o kailangan natin maglagay? Wala pa eh. Iniisip ko nga baka kailangan na talaga maglagay. Sige. May alam akong pwesto kung saan pwede natin i-mount ng discreet ang camera. Yung hindi halata at makukuha natin lahat ng footage ng hallway at pinto mo rin. Sige, pero paano kung may makita tayo na hindi tao? Hindi ako handa. Ana, kailangan natin malaman kung ano talaga ang gumagalaw. Kung hindi natin makikita, palagi kang ginigising na hindi mo alam. Mas ligtas kung malaman natin ang katotohanan, di ba? Oo nga, pero natatakot pa rin ako. Oo nga, normal yan, Ana. Kaya nga ako nandito, di ba? Kung makikita natin kung ano yon, baka makontrol natin kahit papano. Sige, pero kailangan na ba natin gawin to ngayong gabi? Oo, hindi na tayo dapat maghintay pa na ibang mangyayari sa'yo. Paghahandaan na natin ang mga lahat bago pa man mangyari. Kailangan natin makita kung ano o sino ang gumagawa ng wax. At kung makita natin, anong gagawin natin? Unahin natin madocument ang nangyayari. Kung may anino o kakaibang galaw, makakagawa tayo ng paraan. Sige, pero paano kung normal na tao lang pala yung gumagawa ng pulang wax na nasa doorknob? Di mas maganda. Mauhuli natin siya at may rereklamo sa may-ari nitong apartment. Kung hindi naman tao, walang problema. Ako rin mag-aayos ng power source para hindi mawawala ang camera. Lahat ng kaganapan, makikita natin.
Tech expert ka nga pala. Oo, kaya nga tutulungan kita sa lahat ng paraan eh. Hindi ka nag-iisa. Salamat, Allen. Kahit papano, gumaan yung pakiramdam ko. Ay naku, Ana. Tandaan mo, hindi tayo magpapadala sa takot. Kung may nakita tayong hindi normal, maaga natin matutukoy. Mas ligtas ka kung alam mo ang katotohanan kaysa maghinala lang sa dilim, di ba? Sige, Ana. Dito natin nilalagay ang camera. Makikita nito ang buong hallway at yung pinto mo. Pero hindi halata sa iba. Okay. Sana nga makita natin kung sino o ano talagang gumagawa nito. Tama, tama. Gusto natin ma-record lahat ng galaw, bawat oras at bawat senyales. Kung hindi natin mamomonitor, hindi natin malalaman kung bakit may ganito nangyayari. Pero natatakot talaga ako, Allen. Parang may nararamdaman pa rin akong presensya sa paligid. Normal yan, Ana. Basta, manatili ka sa mesa at sa likod. Huwag ka lalapit sa pinto habang nagsi-fix tayo ng camera. Sige, dito lang ako sa loob. Siya, sige. Dito natin itatapat ang lens. Sa ganitong posisyon, makikita natin kung may gumagalaw sa paligid ng pinto mo. I-fix natin ang camera. Makikita natin lahat ng galaw sa labas. Mahuli natin kung sino ang naglalagay ng pulang wax sa doorknob mo, Ana. Mahuli natin siya. Allen, madaling araw na. Wala pa rin nangyayari. Bakit kaya? Hindi kaya dahil nandito ako? Bakit hindi sila nagpaparamdam kapag may kasama ka? Hindi ko alam. Inaantok na ako, Allen. Wala pang wax sa keyhole. Allen, may nararamdaman ka ba? Parang may presensya na sa paligid. Hello? May tao ba dyan? Wala sumasagot. Baka guni-guni ko lang. Pero hindi eh. Pakiramdam ko, may humihinga sa labas ng pinto. Ana, manatili ka lang dyan malapit sa mesa. Huwag kang lalapit sa pinto. Nakikita mo ba ang camera sa pader? Oo, nakikita ko. Pero natatakot pa rin ako. Parang may gumagalaw sa hallway. Sige, sige. Huwag kang titingin ng diretso sa pinto. Sa screen ka tumingin. Lahat ng galaw makikita natin dun. Sige. Oh, ito. Tingnan mo ang playback live sa screen. 3:00 ang oras. Oh, tingnan mo. May itim na anino na lumalapit sa pinto mo. Sino yan? Balot na balot siya ng itim na tela pero sigurado akong tao yan. Oo, tingnan mo to. May hawak siyang parang maliit na kopita. At ibinubuhos niya sa doorknob mo ang pulang wax. Tao! Tao lang naglalagay ng pulang wax. Hindi totoo mga sinasabi ni Mang Mario at ni Joy. Pero bakit? Nagsinungaling ba sa akin si Joy? Hindi ko alam, Ana. Wala pa tayong alam. Joy, pwede ba kita makausap? O Ana, may sasabihin ka ba? Oo, sana. May itatanong akong importante. O sige, ano ba yun? Nagpalagay ako ng CCTV sa kaibigan ko at kagabi, nakita namin na may lumapit sa pinto ng unit ko at naglagay ng pulang wax sa doorknob. Di ba sinabi mo sa akin dati na may nakita ka rin na naglagay ng wax sa pinto ko? Oo. Nagsinungaling ka ba sa akin, Joy? Paano nagsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ba't ko naman gagawin yun? Sabi mo hindi ka siguradong tao yung naglagay. Oo, hindi ako sigurado. Madilim ang pasilyo at parang nakasuot din ng itim ang naglagay ng pulang wax. Hindi talaga ako sigurado kung tao siya dahil napakabilis din niyang nawala. Tao siya, Joy. Sigurado akong tao siya. Sino siya, Ana? Hindi ko pa kilala. Pero gaya ng sabi mo, nakasuot nga siya ng itim na tela. Pero makikilala ko rin siya. Anong pinag-uusapan nyo? Parang napaka-importante ah. Wala, Romel. Nagkakumustahan lang kami ni Ana. Mag-iingat kayo, lalo na sa gabi. Baka hindi nyo namamalayan, may nagtatangka na pala sa buhay nyo. Ha? Anong sabi mo? Wala. Sige, mauna na ako sa inyo. Ana, pareho ba tayo ng iniisip? Si Romel? Siya kaya yung naglalagay ng pulang wax sa doorknob ko? Posible, pero hindi tayo sigurado. Joy, nakausap ko yung multo ni Lina. Yung huling tumira sa unit ko. Ha? Humihingi siya ng tulong para makalabas daw sila sa pader. Pinatay sila at inilibing sa pader ng unit ko. At ako raw ang susunod na mamamatay kung hindi ko sila matutulungan. Anong gagawin ko, Joy? Ewan ko, Ana. Hindi ko rin alam.
Romel? Ah, Anong ginagawa mo rito sa labas ng pinto ko? nag-iikot lang ako, Ana. May inireklamo kasing ilaw sa hallway. Titingnan ko lang. Hindi pa ba tapos? Bakit pabalik-balik ka pa dyan? At saka, bakit ikaw ang tumitingin? Hindi naman ikaw ang katiwala dito. Dapat si Mang Mario. Nakausap ko si Ma'am Mario. Masama yata yung pakiramdam niya. Nakiusap na ako muna ang tumingin. O bakit may kandila ka? Kandila? Ito ba? Brownout kit ko lang. Mas okay na ready kaysa mga pa sa dilim. Pulay ang kandila mo, Romel. Hindi yan emergency candle. Regalo lang yan sa akin. Mabango nga eh. Relaxing. At saka ang importante naman sa kandila ay yung ilaw, hindi yung kulay. Hindi mo naman sinisindihan pero tunaw na yung gilid. Sinindihan ko to kanina. Dito sa hallway, malapit sa pinto ko? Hindi naman bawal tumayo o magsindi ng kandila sa hallway, di ba? Hindi nga. Pero bakit parang may tinatago ka sa likod mo kanina paglapit ko? Phone ko lang yun. Ayoko mahulog. Pwede ko ba makita? Ha? Bakit, Ana? Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang bawat hawak ko? Hindi naman ako dapat magpaliwanag sa bawat hawak ko Nagtataka lang ako kasi simula nang lumabas yung pulang wax sa pinto ko, madalas ka na sa area na to. Nagkataon lang. At saka parehong floor lang tayo nakatira. Narinig mo na ba yung tungkol sa unit ko, ha? Yung sa wax sa doorknob? Oo. Huwag mo na lang masyadong isipin. Allen, hawakan mo muna yung flashlight dito. Sige. Tingnan mo to, may bitak yung pader. Wala naman to kanina. Oo nga, ano? At hindi lang to bitak. Parang may nararamdaman ako huminga sa loob. Mainit din. Parang may heater sa likod ng pader. Naku, hindi na normal yan. Concrete to eh. Dapat malamig lang. Bakit parang kandilang natutunaw sa init to? Alan, tignan mo. May lumalabas na pulang wax sa bitak ng pader. Alam mo kung sariwa pa oh. Tingnan mo, malambot pa yung gilid. Parang bagong tunaw na wax lang. Walang papasok dito nang hindi ko naririnig. Ako lang mag-isa rito kanina. Sigurado ka bang walang dumaan? Kahit si Romel? Wala. Naku. May narinig ka? Mga yapak. Oo, sa hallway. Parang may naglalakad palayo. Baka galing sa hagdan. Hindi, malapit lang. Parang galing sa tapat ng pinto ko. Sa tingin mo may nakarinig sa atin? O may nagbabantay kung hanggang saan na yung nalalaman natin. At mukhang hindi na siya nagtatago. Kailangan natin malaman kung sino siya. Allen, tingnan mo to. Lumang notebook. Nakita ko na iwan nito ni Romel sa hallway kahapon. At may notes dito tungkol sa apartment. May diagram ng Unit 3B at may nakasulat na huling selyo. Huling selyo? Oo, nakita ko nga rin yan kanina eh. Parang protected measure na ginawa ng unang may-ari para pigilan ng mga kaluluwa. Kaya pala paulit-ulit lumalabas yung wax. Unti-unti nang natutunaw ang selyo. Kaya pala at kung tuluyang matunaw, Ana, wala nang haharang sa kanila. Makakalaya na silang lahat. Paano mangyayari yun kung paulit-ulit na naglalagay si Romel ng wax? Kailangan itigil na niya yung paglalagay ng pulang wax para tuluyan na makalaya yung mga kaluluwang natrap sa pader. Kung gusto mong manatiling ligtas, kailangan tuluyang matunaw ang wax para makalabas mga kaluluwa. Pero paano natin gagawin yun? Hindi ko alam. Tingnan mo nga kung gaano nakaseryoso ang nangyayari. Humihinga pati pader. At hindi lang yun, ang mga bulongana, mas agresibo na sila. Tinatawag ka na nila, di ba? Baka kukunin ka na nila anong mga oras mula ngayon. Alan, ayoko pang mamatay. Naku, kung hindi mo pa mapapalaya ang mga kaluluwa, kukunin ka nila para may kasama sila. Allen, may iba pang nakasulat dito sa lumang notebook. Nakalagay dito ang pangalan ng unang babaeng inilibing sa pader. Marta Santiago. At sabi dito, ginawa ang ritual ng paglilibing sa pader sa paniniwalang magdadala yun ng swerte, proteksyon at kapangyarihan. Di kung ganun, talagang sinadya ang pagpatay sa mga babae nandyan sa loob ng pader. Oo, at ang pulang wax, pinaniniwala ang yun na nagsiselyo para hindi makawala ang kaluluwa ng mga babaeng pinatay. Lahat ng babaeng titira sa unit na to, mamamatay rin. Hindi! Hindi!
Allen, tignan mo. Mas malakas na ang paghinga ng pader. May gumagalaw sa loob ng pader. Parang may gusto lumabas mula sa pader. Huwag ka matakot, Ana. Ituloy mo yung ginagawa mo. May mukha na lumilitaw mula sa pader. Lumabas sa pader ang multo ni Lina. Ang magagawa para pigilan ako at iba pang multo sa pader, Ana. Allen, nakikita mo ba si Lina? Nagsasalita siya, naririnig mo ba? Oo, Ana, pero huwag mo siya pansinin. Kailangan ka namin, Ana. Isasama kita sa loob ng pader. Hindi pwedeng kami lang nandoon. Hindi ako sasama sa inyo! Kaya mo si Ana! Bumalik ka rin sa mundo ka na bibilangan ng multo kagaya mo! Sino ka magsasabi sa akin ng ganyan? Pasalamat ka at hindi ikaw ang pakay ko. Dahil kung nagkataon, ikaw ang unang hihilain ko papasok sa pader. Ana, halika rito! Sumama ka sa akin sa loob ng pader! Ana, huwag ka makipag-uusap sa kanya! Sabihin mo sa kaibigan mo na tumahimik. Hindi siya ang kausap ko. Ikaw ang kailangan ko, Ana. Nabigo ka, mapalaya kami, kaya samahan mo na lang kami sa loob ng pader. Ayoko! Hindi ako sasama sa iyo, Alina! Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Halika dito! Paano mo ko nahawakan? Isa ka lang kaluluwa, isa ka lang multo! Naggagawa ko kahit ano, kaya sasama ka sa akin! Hindi! Bitiwan mo ako! Ana, halika na! Bilisan mo! Masasay rito sa unit mo! Romel, Reyna, Saan kayo pupunta? Akala nyo ba makakatakas pa kayo? magkasabot kayo? Alam niyo ang mga nangyayari dito? Malis kayo dyan! Patahanin niyo kami! Marami na kayong alam. Hindi namin kayo mapapayagang makaalis dito. Hindi pwedeng lumabas sa gusaling ito ang lihim ng mga ninuno ko. Hindi rin ako papayag na makaalis kayo ni Romel dito, Reyna! Isasama na rin namin kayo sa pader kung saan yung tinago mga katawan namin! Ah, Lina, hindi. Patay ka na! Patay ka na! Hindi niyo kami matatakasan. Panahon na para pagbayaran yung mga ginawa niyo sa amin, Reyna! At ikaw din, Romel! Ako, wala akong kasalanan sa inyo! Pabayaan niyo ako makaalis! Pasensya ka na, Ana. Ikaw ay nakatakdang maging kasama rin namin. Hindi! Hindi! Halika na, Ana! Iwanan na natin sila! Hindi ka pwedeng umalis. Halika rito! Allen, tulungan mo ako! Tawan mo si Ana! Kamagelam! Allen! Hayop ka, Romel! Anong ginawa mo kay Allen? Tama na yan! Dito kayo mag-away! Sa loob ng pader! Halika rito, lalaki! Bitawan mo ko! Kasama! Hilahin niyo papasok sa pader ang lalaking ito! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sige! Gantihan niyo ang lalaking yan! Ngayon, ikaw naman, Reyna. Ikaw naman ang magbabayad sa ginawa mo sa amin! Huwag! Lina, patay ka na! Dahil pinatay niyo ako. Namatay ako dahil sa ginawa niyo sa mga nauna ng pinatay at itinago sa pader ng unit na to. Nagawa niyo yun dahil sa kasakiman. Wala kayong awa. Allen! Allen, gumising ka! Tumakas na tayo, Allen! Hindi ka pwedeng tumakas, Ana. Sinabi ko na, nakatakda ka para makasama namin doon sa pader. Pero uunahin ko muna ang masamang babaeng ito. Halika rito, Reyna. Sasama ka sa akin sa loob ng pader. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi! 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 Ay, bitawan mo ako, Lina! Diyan ka! Diyan ka na babagay, Reyna! Kailangan maranasan mo rin kung ano ang ipinaranas mo sa amin! Ayan! Masaya na sila! Mula sa paghihinagpis, nagiging masaya na sila! Ayoko rito! Palabasin niyo ako rito! Diyan ka na mamamatay, Reyna! Mamamatay ka na! Pasensya ka na, Ana. Kailangan isama kita. Pero dahil nakaganti na kami kina Romel at Reyna, wala nang susunod pa sa'yo. Ikaw na ang huling biktima. Ikaw na ang huling alay. Huwag! Ayoko, Lina! Maawa ka sa akin! Wala na akong magagawa pa, Ana. Nakatakda ka para samahan kami.
Halika na! Sumama ka na sa akin! Ayoko, Lina! Ayoko! Wag! Wag! Hoy, gumising ka. Ba't diyan ka natutulog sa semento? Si Ana! Nasaan si Ana? Mang Mario, ano nangyari dito? Nadaanan ko lang ang lalaking to. Natutulog dito sa labas ng pinto ng unit ni Ana. Nasaan si Ana? Tulungan natin siya. Ano nangyari kay Ana? Ah! Tingnan nyo! Gumagalaw ang doorknob. Parang may gusto magbukas ang pinto. At may lumalabas na dugo. Si Ana! Diyos ko! Masama ang gutom ko! May masama nangyari na kay Ana! Wala na si Ana! Patay na siya! Patay na rin si Reyna at si Romel! Hindi niyo na sila makikita pa! Hindi! 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 Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.